So today, again, if you notice na nag-series tayo sa ating... Do I miss any announcement? I'm sorry, Miss May. Nagmadali tayo. Wait lang muna. We are not holding the BG supposedly this Saturday because... Pala yun. Nagulat naman ako doon. Okay, hindi. Wala mo ng BG for this Saturday, the usual last Saturday schedule because the worship team, palakpan naman natin ang worship team. The worship team is going full-time practicing. Now, you may say, so kanina medyo nahabaan na ba kayo sa kantahan? Preview lang po yun. Because Thanksgiving and praise and worship go hand in hand. Our way to express Thanksgiving sa Panginoon. Di ba? Paano ka ba magpasalamat? Sa natural, halimbawa, yung mga anak natin, binigyan natin ng something, di ba napapasayaw? So why not dance before the Lord? And He is worthy to be praised. Amen? Miss May, hindi ko lang nasabi, our midweek, please get the GDT. May midweek po tayo online. Inadapt po natin ang GDT ni Pastor. Although Thursday it is live at 6 p.m. Facebook Live, YouTube, kahit saan kayo. Okay, I encourage you to watch. It is just our like a midweek online service. Okay? And then, kung hindi mo na, kung na-miss mo ang Thursday, may replay po yan ng Friday and Saturday. I think it's 8 or 9 a.m. Punta lang po kayo sa Facebook page ng Faith Center, Jesus Faith Christian Fellowship, Las Piñas. Okay? So, mga regulars natin dyan, sila Brother Wilson, sila Aldecoas, Esconde, sila Sally. So, everybody is joining na. Please do join. At pag nanood po kayo para po malaman ni Pastor June, sabihin nyo from Faith Center, Caloocan. Amen? So, God is good. Again, during the start of the year, September na, hindi ko alam, malulungkot ba ako? Matutuwa ako? Napakabilis ng panahon. Noong 2022, nung nag-2020, sabi ko, hala, parang hindi ko napansin ng 2022. Yung pala, sasabuhin ko rin ngayong 2025. Sobrang mabilis na po ang panahon. But anyway, as you well know, yung binigay sa atin, inadapt natin ang theme for the year is live your life freely and lightly. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. In this world na sobrang kabigatan, there's Julian, if in this world na sobra na ba kabigatan mo or in your own lives, we are not denying because in this world, Jesus Himself said, in this world, you shall have trials, tribulations. May problema ka pa ba? Well, pag meron dito nagsabi, wala sister, praise the Lord. Pwede din naman. I mean, you know, sabihin mo, ikaw sister, kayo ni Pastor, wala kayong problema. Sabi sa'yo. But anyway, we thank God, no, Brother Wilson? We thank God sapagkat, sabi ko sa inyo, palaging may two sides. You can dwell on the problems, you can dwell on the negative things happening in your life, pero thank God, thank God there's the other side. Pwede kang tumindit sa kabila na, ay, ang buti pa rin ng Panginoon. Kasi kahit na nagkukulang ako sa pananalapi, minsan, mabubuti naman ang mga anak ko. At kahit na medyo may kulang sa ganito, maayos naman ang aking pangangatawan. At kung meron mang sakit karamdaman, well, thank God, meron naman akong pambili ng gamot. Thank God for that. Or kailangan kong kumain ng masusustansya, meron provision pa. So you know what? You are not, anong tawag doon? You are not zero. Yung nobody, I can see each and every one of you. Don't say, wala sister, wala. Meron ka. You just have to be appreciative. Hindi ba yun yung, I think it was, nadaanan niya ni Brother Manuel nung nagturo siya, hindi last time, some other time. I think it's Philemon. You acknowledge, right, Pastor? Philemon. Isang book lang, isang chapter lang. You acknowledge every good thing na nangyayari sa buhay mo. Sometimes, we miss it. That's why we come up with the Thanksgiving sapagkat it's good to be setting a day. Although hindi natin sinasabing sa next Sunday ka lang magte-Thanksgiving, 9 a.m. again, okay, isang service lang. Hindi natin sinasabing next lang tayo magte-text. Every day, we have to be thankful because we have something or reason to be thankful. Amen? Nagising ka pa. Nag-breakfast ka kanina. O kung hindi, may lunch ka mamaya. Nagkapi ka. Walang tinapay, sister. Thank you ka, may kapi ka. Nagtinapay ka. Walang palaman, sister. May tinapay ka. Okay, let me challenge you. Practice mo yan. Be thankful for something, for little things. Tingnan mo kung paano hindi ilalaki yan. Huwag ka mareklamo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mareklamo.
Totoo naman yun, ang ganda, wala laman yung salamin. When you praise, you will be raised. When you complain, you will, anong kasunod? Ala, sino magsabi? Sino nakakaalam ng sagot? You will, pag nagko-complain, you will remain. Tapos nagtataka ka, but ganito? But like we are on the, mag-last quarter na tayo of the year. Anong sasabihin mo, ba't ganun? Tatapos na ang taon, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Sino may sabi sa'yo? Meron! Sabi nga ni Carlo, ako'y nun ni Matmat. Meron. Akala mo lang wala. Meron. May magandang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Appreciate it. Acknowledge it. Sobra tayong minsan yung nag-iintay ka ng malakihan. Yun lang sabi ko sa inyo Pagka ako, sobrang thankful ako dyan. Pagka nasa grocery ka, di ba, sister? Ang haba ng mga pila. Siyempre, hanap ka ng pinakakonting pila. Meron ka konting pila, ang dami naman binibili. Kaya bibilangin ko pa yung binili niya. Hala, isang cart si ate. Dito ako. Pero and then, because you are God's favored, may biglang mag-o-open ng counter. Dito po, di ba? Tapos sasabihin mo, wala ka maipagpapasalamat sa Panginoon. Minsan, you are buying something out of stock, sabi nila, di ba? Pero hindi, para sa anak ng Diyos, walang out of stock. Palagi may stock. Okay, now we are on this, what you call this, like series of about God's rest, the rest that God's keep. Actually, ang ayaw lang naman ng Panginoon ay mag-worry tayo. Don't be a warrior, be a warrior. Yan, sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mag-alala. You know why? Sasabihin mo na naman ulit sa akin. Huwag mo na ako i-PM, okay? Ikaw lang, sister. Sino hindi mag-aalala sa nangyayari? Well, babalik ko naman sa'yo. Sa pag-aalala mo ba, may naitulong sa buhay mo? Hindi ba sinabi nga ni Jesus yan? Yung nag-aalala dito, dumagdag ba yan? One interpretation is, tumangkad ka ba? Sa pag-aalala, di ba, stature, sabi. Pero the other interpretation is, humaba ba buhay mo sa pag-aalala mo? Amen? So kung ganun nakakaikli pala ng buhay, ay gusto natin, sino gusto na mahabang buhay dito? Yes! You know, heaven can wait. Sabay-sabay tayo sunduin ng Panginoon. Amen? Tsaka may mga gagawin pa tayo dito. Marami pang di na born again. So as for the Lord, gusto niya magkaroon tayo ng kapahingahan. Hindi yung rest in peace. Pero sabi ko nga ulit, pwede pala yon rest in peace. Ibig sabihin, kasi rest in peace, RIP doon sa sementeryo Pero we can rest, we can have rest, and we can be at peace. Binayaran ni Kristo yan. Even Jesus himself said, bago pa siya hulihin ng mga sundalo para, gawin yung gagawin sa kanya. Hindi ba sabi, my peace I leave to you. Iniwanan ka ng kapayapaan. At sabi ni Jesus, hindi yung peace na binibigay ng mundo. Because ano ba ang definition ng peace ng mundo? Ang definition ng mundo ng peace, pumunta ka sa magandang lugar. Use your imagination. Pumunta ka sa Boracay, sa El Nido, yung magandang beach natin. Tapos, sumakay. Nandun ka sa, what you call that, sa sand. Sa seashore, tapos meron dong hammock, duyan, nakahiga ka. Yan. Tapos habang nakahiga ka, tinitingnan mo. Siguro, kasi umaga pa, wala pang bituin. Diba? You're enjoying the breeze, the winds, the waves. Peace. Peace talaga. Actually, that's good if you can do that. Pero hindi, pagbalik mo, pagbalik mo, nandun pa din. But what the peace that Jesus gave is in our heart. In our soul, in our mind. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pag-alala kasi nandito yan sa mind, sa will, emotion. Nararamdaman kasi talaga yan. At saka sabi ko nga, hindi na tayo, wala ditong nagtapos ng, oy, anong natapos mo? BS worry. BS worry, di ba? Walang eskwelahan para dyan, pero mabilis mangyari yan sa mga tao. Kaya lang, tayong mananampalataya, huwag na tayo sumali doon. Amen? Kasi may Diyos naman tayo So for today, naalala nyo, if you can still recall, I taught you, tinuro ko po yung
si Martha and Mary was resting on the feet of Jesus, receiving, di ba? And then about the story of Ruth, nung si Ruth ay, Tita Ruth, nung si Ruth ay nag-glean, mas marami, di ba, nagpagod siya, tama naman, masipag siya, pero when she sat at the feet of Boaz, the Lord Jesus, our heavenly Boaz, okay, mas marami yung kanyang na-harvest. So that was resting. Yun ang sinasabi natin. Hindi natin sinasabing, wala ka nang gagawin. May gagawin ka, pero wag mong samahan ng toiling, ng striving, ng worrying. Kahit mga estudyante, di ba? Yung iba dyan, hindi natutulog dahil kailangan mag-exam bukas. Mag-review ka. And then you pray. I do that when I was studying kasi nakakaiyak talaga yan. At saka napansin nyo ba, students, this is the word for you, the more na nagme-memorize ka, pagod na yung utak mo. This can only hold so much. Diba? Ang sakit na. Tapos hindi na pumapasok. Mag-rest ka. Sabi mo, Lord, I cannot, you can. Now, hindi si Lord ang magme-memorize. Pero sasabihin mo, Lord, magre-rest muna ako. Kasi hindi napapasok eh. I will rest and then, Lord, meron ako na review. Alam mo ba yan ang prayer ko sa mga anak ko na nag-aaral sila? When exam time will come, sasabihin ko lang, Lord, remind mo po sa kanila yung kanilang ni-review para tasagot sila ng tama. Amen? So that is rest. Yun yung pinag-uusapan nating rest. Halimbawa naman, you are an employee. Okay? Now, minsan may mga, ang tawag dito, may mga kota, tama ba? Oo, yan. Kota, may mga kota, o lalo na sa mga nasa sales, di ba? Ang hirap niyan. Sleepless nights yan. Tapos, gigil na gigil ka pa. This is word for you, for those on sales, no? This is not my word. God is telling you, no? Let's give it to the Lord. Let's trust the Lord. You know, unang-una you pray, Lord, sino ba pupuntahan ko? Sino ba ang tamang tao? Dalhin mo ako sa tamang mga tao para din hindi nasasayang ang oras ko. And then, pag nandun ka na, pag binigyan ka ni Lord ng tao, sasabihin mo naman, Lord, anong sasabihin ko? Again, let God lead you every step of the way. Hindi yung pupunta ka doon sa business meeting, sabi mo, oh Lord, salita ka na. Baka magulat pa yung kadil mo. Sabi, hala, sino kausap ni ate? You pray. Sabi mo sa katabi mo, manalangin ka. You know, prayer is a good thing. And prayer, hindi kailangan pahabaan. And prayer, hindi kailangan, oh God, you are so good. That's good. Ibig sabihin, hindi ka gagamit mga lengguwahe na, at saka hindi palakasan to. Kasi sa religion, sabi, dapat malakas ka mag-pray, sumisigaw ka. O sabi, pray hard. Anong hard? Pray soft, alam ko eh. You know, there's one, senior dati si Pastor Joseph Prince na, just a groan will reach the throne. Ano ibig sabihin nun? Yung minsan we are lost for words. I know that, minsan hindi, yung nasabi mo na lahat kay Lord, alam na, how many of you here believe that God knows everything concerning you? Minsan nga, hindi mo pa alam eh, yung sarili mo. Yeah. Oo, hindi mo alam na magagawa mo o hindi mo alam na kaya mo palang gawin. God knows you inside and out. Mas alam pa, di ba mga nanay dito? Gladys, kilala natin mga anak natin, di ba? Pero mas kilala sila ni Lord. Kaya minsan, dumating ako doon sa prayer noon, when they were teenagers, hindi na sila aging. Anyway, syempre, hindi mo kita 24/7. So talaga, I learned to trust God. Lord, bahala ka na. Hindi ko alam saan nagpupunta yung mga anak ko. Samahan mo sila. Importante, kasama ka na. And I'll tell you, even children as little as that, sabi mo, ay, bata pa naman eh. Where's Sister Pia? Huwag mo sabihin wala silang natututunan. Mayroon. Amen? So that's good investment. Si Kyra there, sabi mo, wala pa namang malay. Sino may sabi sa'yo? Tao yan. Tao yan. Amen? So yon, the will of God for each and every believer is to rest, to have rest. Naalala ko lang ngayon, when, nitong umaga lang, pagka-breakfast ko, naalala niyo yung lalaki at the pool of Bethesda na 38 years na ang kanyang sakit ay hindi inborn. Alam niyo yung naging sakit niya was brought about by sin in his life. And there are commentaries, Bible scholars said na ang kanyang sakit ay nagmula sa sexually transmitted disease. So let's say that the man was like 20, 25, syempre, no? Or baka sobrang maaga naging active, wala pang 20. And then the Bible said that he was lying there for 38 years. So 38 plus 20, 58 na siya.
2 years na lang. Pero hello, para manakawan ka ng 38 years, na dapat ay nakapamuhay ka ng maayos, na dapat ay nakapagtrabaho ka, 38 years na kahiga. You know what? Nung dumating si Jesus, His rest, the person of rest, saan nagpahinga ang tao? Hindi ba sabi ni Jesus, take up your bed? Di ba? Take up your bed. Rise, take up your... Tumayo ka, dali mo yung higaan mo. Ano ang rest doon, sister? Well, ikaw ba naman, napahinga ka sa 38 years na sakit karamdaman? Hindi ba pahinga yon? Even the woman with the bent for how many years that was, Trixie? 18 years. Bent over for 18. Nakapahinga din siya. Nakita niya ang Panginoon. Amen? That was rest for them. So, let's go back to the man with 38 years na nagkasakit. So finally, let's say he's 60, magsisenyorito na, but he still can work. So, I mean, nadagdagan ng buhay niya. Let's say nabuhay siya another 20 or 15 years, that's good enough. Amen? So hindi natin pag-usapan, hindi natin siya sisisihin, ikaw kasi ano ba mga pinaggagawa mo nung bata ka? Hindi natin, God, His jubilee came on that day. And kagaya na sinabi ni Trixie kanina sa communion, it is the will of God that we all get healed. There is hope for every believer. If you are a believer of Jesus, healing belongs to you. If you are sick, receive your healing right now, right here. Amen? Okay, now today, ito lang about sweat. Sabi tayo, sweat. Pawis. Ayaw ng Diyos na nagpapawisan tayo. I'm not talking about the normal pawis. Healthy yan. Di ba? Hindi ka pinapawisan. Healthy po yung di ba, Hana? Healthy yon. Running, nag-exercise ka, hindi ka pinapawisan. It's healthy. Ang pinag-uusapan natin yung sweat na worrying. So, niredeem ka na ng Diyos doon. So, let's pick up this scripture in Ezekiel 44, 17 and 18. Ito po ay mga tagubilin ng Panginoon sa mga priest. Let me read. It shall come to pass, verse 17, that when they enter, the Lord speaking here, at the gates of the inner court, sabi, alam mo si Lord specific at alam mo si Lord into details. Alam mo ba yon? Hindi siya ano yon. Okay na yan, kahit anong suot mo. Alam mo ba yan? So sabi dito, papasok sila sa inner court, ang suot nila linen garments. And no wool shall come upon them. Tamo si Lord, alam pa niya yung tela. Ako, sino dito nakalam ng mga klase ng tela? Meron tayo alam somehow, pero hindi. Si Lord lahat alam niya. While they minister in the gates of the inner court. And within verse 18, they shall have linen bonnets sa ulo. And shall have linen breeches upon their loins. Loins, dito po yan. They shall not gird themselves with anything that causeth sweat. So sabi ng Diyos, pag mananambahan sila, papasok na sa inner court, huwag sila magsusuot ng nakakapawis na kasuotan. Well, you may say, walang aircon doon, hindi kagaya namin dito, may aircon. And ayaw ng Diyos ng sweat. At this point in time, this is literal sweat, pero the Lord is referring to something else. Okay? So, yan, sinabi dyan, hindi sila allowed na pumasok doon at pawisan. Kasi sometimes din, okay, sweating is good when you are exercising, when you are running, when you are jogging, basketball, you're into sports. Pero yung nagpapawis ka, papasok ka pala sa office, tapos sasakay ka ng LRT, ang lakas ng aircon. Di ba? It's not good to your health. But anyway, going back. So, sinasabi ngayon, kung merong area sa buhay mo na hindi mo nakikita yung manifestation of God's promises, it is because you are sweating, quote-unquote, sweating it, or worrying in that area. Pansinin mo, the more ka nag-aalala, let's say it's about illness, sickness, and disease. We're talking about ourselves. Personal to. Kung ano yung pinag-aalala mo personally, like halimbawa, there's Kyra, nakita ko lang, this was Mary Ann. The more the more mag-aalala ka dyan sa baby, di ba? The more naman siyang, di ba? Alam mo yun, it happens, I think, it was a testimony ni Pastor Prince also, when he was worrying about his daughter Jessica at the time. Iyak ng iyak kasi, about 2 years old. Iyak ng iyak. Siyempre, minsan may mga gano'n ng mga bata eh. Kasi hindi nila ma-express, di ba? Magulat ka, magsalita yan. 2 years old. Sakit ng ulo ko, mama. Hindi. So, iiyak sila. Now, siyempre, ang magulang, lalo na ang nanay, parang ayaw umiiyak ang anak. Totoo ba yun?
Hindi. If in pain, if you know that the child is in pain, no person, no nanay, no tatay, okay lang yan, masaktan kami. So, walang ganon. So, the tendency is for us to worry. Di ba? So, ito na, papasok na sa, ano may sakit? Ano kaya? Ano gagawin ko? May doktor ba? Lalo na, punta tayo sa ER, and blah, blah, blah. Walang masama doon. Wala akong sinasabing huwag niyo gawin yon. But, relax. Kalma. You ask the Lord, Lord, tell me. Anong problema ng aking anak? Di ba? Alam niyo, meron pang ang kwento nun si Pastor Prince. Talagang literal. Kasi, so helpless na siya. Dahil first time tatay, alam natin yan lahat, Cecil, nagpanganay tayo. Siyempre naman natin alam din lahat, paano ba pag umiyak na ng wagas na wagas. I remember JT, no, Pastor, naalala mo? I think I was in Rotary. It's Aika. Iyak daw na iyak si Aika. Hindi niya na raw alam ang gagawin niya. Buti hindi mo hinagis, darling. Okay. So, alam mo ginawa niya raw, hindi niya mapatahan, hindi niya alam gagawin. So he went to another room and then literally, nilagay niya rin yung Bible niya, tinayuan niya. Sabi niya, I am standing on your word. It's funny, but you know what? He's making a statement. Ibig niya sabihin, Lord, I'm standing on my faith that you are the healer of my child, that my daughter can get well, can get healed. Ikaw, Lord. And then Jessica stopped crying. So, the more ka mag-alala, that is true. Pansinin niyo yan. Huwag lang yan sa baby. Pansinin niyo yan. You are lacking something. Kulang nga, kulang. Ayun. Amen? So, you are sweating. So, yung linen turban na God wanted this priest to wear was because He does not want our heads to sweat with worries and cares. Nakakasakit din ang ulo yan. Nandito kasi ang worry. Stop worrying. Sabi mo sa katay mo, itigil mo na yan. Ano yung ititigil niya? Ititigil niya na yung pag-aalala niya ng wagas. Why? He feeds even the birds in the air. Diba? Diba sinabi ni Jesus on Sermon on the Mount, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, but your heavenly Father feeds them. Are you not much more? Amen? Kaya sinasabi ni Jesus, ba't ka nag-aalala ng kakainin mo? Sino dito? Yung may anak kases, yung kabe-breakfast lang, tinatanong na ang lunch at dinner. Ay, identify. At least di ako nag-iisa. Sino ba nanay dito? Ka Juliet, wala na. Si Sia ba yun, B? Ay. Si Sia, always hungry. Always hungry, mommy. Kita naman eh. So, you know, believe that God can take care of you. Can you believe that God can take care of you? Kaya kang alagaan ng Diyos, kaya niyang supplyan yung pangangailangan mo. Hello? Nag-supply na sa'yo. I tell you, hanggat nandito tayo sa mundong ibabaw, hindi natatapos ang pangangailangan. Sinuplayan ka sa nakaraan, what made you think na ngayon nangangailangan ka, hindi ka nasusuplayan? Nainis na sa'yo? Baka ako yon, pero si Lord hindi. Hindi siya maiinis sa'yo ever. Amen? You can have rest in your mind, yan, and stop allowing anxiety to dictate how you live your life. Alam niyo kanina rin, I was thinking about this, no, nag-meditate ako. Bakit now more than ever? Brother Wilson, Brother Hector, in our times, let's say when we were studying, we were in high school, wala namang issue sa mental health eh. Can somebody, Elena, even lumala daw ng pandemic, kasi nakulong ang mga tao. But it's an attack of the enemy. And thank God, thank God, in-address na ng Panginoon. Kailan sinasabi ni Jesus to? More than 2,000 years ago, nung nandito siya, sinasabi niya, do not worry. See, una lagi ang Diyos, hindi ka una ang Diyos. Alam niyang mangyayari to sa mga tao ngayon. Na sobra kayo mag-aalala, ayan ang nangyayari sa inyo. Anxiety, panic attacks, depression. They are true in a sense of the word, but the truth is, you have been redeemed from that. In Jesus' name, be redeemed. Sandali lang ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Huwag na tayong, again, don't you ever, huwag mo sasabihin sa akin, baka ikaw, sister, hindi mo alam. Hindi mo alam ang challenges. Kaya minsan naiyak ako sa praise and worship, hindi dahil inaaway ako. Hindi dahil nagkukulang ang Diyos. Hindi, sobra akong nagtithank you sa Panginoon kasi nandito pa ako.
Yan, yak ka na naman. Di ko na nga pinanood si Matmati. Sobrang nakakaiyak yun. Gusto mo ka mamatay? Anyway, iba talaga yun si paring Paulo. We are talking about inward rest. You know, we cannot deny what's happening around us. Sobrang magulo na po ang mundo, okay? Pero ikaw, na mananampalataya, ikaw, tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, you can have inward rest. You can have rest. You can have peace on the inside of you. Huwag tayong, kalma tayo. Sabi mo sa katabi mo, kalma lang. Where you are working, where you are studying, practicing your profession, nurse ka, engineer ka, doktor ka, rest and allow God to take over. So every day, bago mo gawin ang trabaho mo o pumasok sa eskwela, sabi mo, Lord, thank you. Sabihin nga natin lahat to. Everybody after me, Lord, thank you that whatever I do today, you are with me. Guide me every step of the way. I cannot, Lord, but you can. Palakpakan natin ang Panginoon. Di pa tayo tapos? Alam mo ba, I told you that you were redeemed from sweat. Saan ba pinawisan ng Panginoon? In the Garden of Gethsemane, when He was about to be taken, nanalangin ng Panginoon doon. Naalala niyo yun? Tapos na yung sa meeting nila sa taas, si Judas umalis na, sinundo na yung mga huhuli sa Panginoon. So sabi ng Panginoon sa mga 11 na disciples, tara bumaba tayo sa Mount of Olives. Okay, the Garden of Gethsemane ang tawag doon. Magpe-pray ako. Tinawag niya yung top 3, PJJ, Peter, James, and John. Laging ganun sa Panginoon, may top 3 siya. At meron siyang number 1, si John the Beloved. Okay? So sabi ng Panginoon, tarry here. Dito lang kayo ha. Magpe-pray lang ako doon. O, kagaya natin yung tatlo, kulang sa tulog yan. Nanalangin ng Panginoon, natutulog sila. We have to understand, this was midnight na po kasi. Kasi inuli ang Panginoon, mga magti-3 a.m., mga ganun eh. Yung sobrang madilim. Alam niyo bang madilim, pinakamadilim sa earth yung oras na yan? 3 o'clock. Kasi 4, medyo sisikat ng araw. Pero mga 2, 3 yan. So, the Lord Jesus was taken on the darkest part of the day. At the Lord Jesus was grieving. Bakit umiiyak ang Panginoon? Bakit siya umiiyak? Well, He is 100% human. Nararamdaman niya. Alam niya. Ikaw dito, like yung mga na napapanood natin ng mga may death sentence. Yung mga Silya Electrica, was I right? Okay. Yung ang tawag dyan, what's it called that? The sentence is death penalty. Okay. Hindi ba kinukuhanan pa ng BP? Kinukuhanan, titingnan ko kalma. Di ba sa mga movies, di ba pag death sentence, iuupo yung tao, tapos may doktor. Kasi yung doktor, dalawa gagawin nun. Isa, titingnan niya yung BP, kalmado ba to? Or hindi, para naman may magagawa ka pa, dok, parang mapapalitan. And then, pagka finally namatay na, siya na rin yung magpo-pronounce ng death dun sa doon. But anyway, so, hello, you are about to die. At the age of 33, and you are about to give your life. And you're about to pay the price for the sin na hindi naman ikaw ang nagkasala. Anong mararamdaman mo? Sa natural ang pinag-uusapan natin. Jesus lived naturally on earth as a human being. Hindi siya pwede kasi patayin ng Diyos. Kaya kailangan ng physical body. Yun yung kaya nagkatawang tao. Ang Diyos nagkatawang tao. And He has to die for our sin. He has to be punished for our sin. Anong mararamdaman mo nun? Mga teachers dito, Elena, di ba ganyan? May mga estudyante minsan maling na napaparusahan. Hindi ba ano mararamdaman nun? Ayan, alala ko lang, hindi ko na sabihin ang pangalan, Kat. yung anak mo na pinapagalitan lagi na, segue lang, okay? Elena, teachers, are you allowed to make palo sa mga... Bawal, di ba? Kinurot. Kinurot eh. Nagigil ako sa kanya. Makikita niya mukha ko doon, Kat. Hindi ginagawa. We have the right. So, kinurot. And the last thing is, nginudgod. Tapos na yun, Elena, di ba? Well, okay. Now, I'm talking about, ano mararamdaman mo? Ako nga, hindi ako nanay eh. G ako eh. Kinurot ka? Kasi sinabi sa akin ng bata eh, Tito, ba't ka kinurot? Kahit
pa, medyo makulit, kahit pa, di ba, Lena, sumbong mo sa nanay, kaya nga may nanay yan, di ba, Gladys? Kaya nga may nanay yan eh. Wag, kahit private, public or private school, wala kayong karapatang saktan yan. Wala nga ditong nanay na kahit na may ginawa na yung anak, sasaktan yung anak niya eh. And the Lord Jesus, at this point in time, we have to understand how grievous. Anong Tagalog? Nagdadalamhati siya. Kaya naalala nyo, may prayer siya, if it be possible, let this cup pass. Naghihirit siya ng ganon. You have to understand, pero, lagi naman siya may kabig, pero hindi, kung kalooban mo. Thank God for that. Sabi natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi siya nagpilit sa Diyos Ama na, ayoko na, si Angel Gabriel na lang, wag na ako, tatay, ba't ako? But, the Bible said, because of the joy that was set before Him, the Lord Jesus endured the cross. Sino yung joy na nakita niya? Ikaw yon, kahit hindi joy pangalan mo. Kaya sabi niya, kawawa naman si Val, mapupunta sa impyerno, hindi pwede. Kawawa naman si Wilson, si Cecil, si James, si Jeanette, si Trixie, everybody, lagay mo pangalan mo. That's why He endured the cross, despising the shame. Amen? So ganun, nandito nangyari na siya ay nagpawis. Luke 22:44. TPT. Then He prayed even more passionately, like one being sacrificed, until He was in such intense agony of spirit that His sweat became drops of blood dripping on the ground. Now, sino dito, sabi ko kanina, pinapawisan tayo, di ba? Papagod tayo, everything. Nagdugo, I mean, what you call this? Pinawisan ka na ba ng dugo? Although minsan nagdadialog tayo mga nanay sa mga anak natin, pag dugot pawis. Dugot pawis ang pinuhunan ko para mapag-aral lang kita. Mga dialogue lang natin yun. Pero di tayo dinugo, or we will not. We did not drop sweat of blood. But you know, it's happening, pero it's a rare condition. So the world tells it's hematidrosis. Hematidrosis. Hema, from Greek, the hema is blood. Hema. Okay. In which the capillary, you know, those in medical field knows the doctors, nurses, right, Gladys? In which capillary blood vessels that feed the sweat glands rupture, pumutok, causing them to exude blood. Occurring, tingnan nyo yan, wag ngayon, tingnan nyo sa Google, under conditions of extreme physical or emotional stress. Kala mo ikaw na i-stress, nauna na si Jesus. Kaya redeem ka na sa stress. Amen? Severe mental anxiety activates the sympathetic nervous system to invoke the fight or flight response. Alam niyo yung flight or alam nangyayari daw yan, minsan halimbawa, nasa suka or kaya nasa forest ka, biglang may wild animal. Di ba minsan sinasabi sa atin, pag may nakitang sawa, huwag kang gagalaw. Kasi pag gumalaw ka, tuklawin ka daw. Mga ganon. Or meron din naman, huwag ka tumakbo. Habuli ka, natural. So, actually, we do not really know what to do on that situation, right? Wala naman sa atin. Pero if you will watch movies like that, or documentaries, na pag sinasabi nila, fight or flight. Kasi ano yan, natural sa atin na tao, human. We were made to fight or flight. So, lalaban ba ako or tatakbo ako? Okay? So, nangyari, yun yung agony ng Panginoon. Tutuloy ko ba to? Kawawa si Rema. Ayoko mapunta si Rema sa imperno. Ayoko mapunta si Jonathan. Tawa-tawa ka, Jonathan. Okay? You have to understand the Lord Jesus at this point in time. To such a degree as to cause hemorrhage of the vessel supplying the sweat glands. It has been suggested that acute fear and extreme stress can cause hematidrosis. May nakita ko mga pictures sa Google. Dito lumalabas yung iba sa tenga. Kaya dito nagdudugo or sa ilong. Or sa bibig. So, pwede daw yon sa sobra kang stress. So, thank God, wag tayong pumunta doon sa ganung kalagayan. Nagpunta na si Jesus. Redeem ka na from that. Pwedeng na-stress ka. Pero hindi yung, stress pa rin ako. Kailan nangyari, sister? Last year, stress ka pa din. Mas stress ka. Past tense.
Pagka kinumusta kita, alam mo ba nangyari sa akin, sister? Last week, na-stress ako eh. Tapos na. Daanan mo lang. Huwag mo tirhan, okay? So sabi dyan, doctors tell us that it is possible for the capillary blood vessels that feed the sweat glands to rupture when one is under conditions of extreme physical or emotional stress, no? The sweat was blood in its nature. So yun yung physical nature ng ating ng Panginoon. Kasi nasa isip niya na yung gagawin sa kanya eh. So even before siya hinagupit ng hinagupit, no? Alam natin yung nangyari. Sobrang violent yung nangyari sa kanya. Medical studies show the continuous hemorrhage is sometimes the result of mental agitation. Dito. This is so powerful. That's why, totoong-totoo yung sinasabi natin na renew your mind. You believe God's word. God loves you. Mag-meditate ka dyan. And susunod ang kato. Mahal ka ng Diyos. Ano nararamdaman mo? Mahal ka ng Diyos. All is well with you. Amen? Yes, the Lord Jesus may have shed blood from the dito lumabas. Lumabas sa mga, di ba we have sweat glands in the body, sometimes yan, pero sa Panginoon dito eh. Inuna niya talaga, kaya inuna ka na, nauna na siya sa mga PA na yan, nauna na ang Panginoon, kaya we are redeemed from that in Jesus' name. This is very significant. Sabi, di ba, balikan natin, Miss May, Luke 20:44. Di ba sabi diyan, His sweat became drops of blood dripping. See, the Lord Jesus was kneeling. Malala niyo yung posture ng Panginoon. He was praying, Father, yung ganyan. And then, syempre, yung pinapawisan na siya, yung dugo. Wow, Lord, ano ba yun? Hindi yun, hindi yun. Sometimes, even when you cry, di ba, bumabagsak, di ba? Why is it important? Ba't sinabi pa yun? It is very, very important. Why? Because in Genesis 3:19, the Lord Jesus pronounced, the Father God pronounced the curse. Hindi po sinumpa ng Diyos ang tao dahil sa pagkakamali ni Adan at ni Eva. Pinronounce niya lang. Kasi sinabihan na, di ba? Huwag kakainin yung of all the trees. Majulit naman si Adan eh. Ang dami-dami. 10 ang pwedeng kainin. Kung ano yung bawal, yun ang kinuha. Okay, but anyway. So, pinronounce ng God pronounced the curse. In the sweat of your face, you shall eat. Yun ang naging sumpa kay Adan because of his failure in the Garden of Eden, sa kanyang pagsuway. So sabi, papawisan mo lahat, pagtatrabahuhan mo, kakain ka, pero magtatrabaho ka. Well, nagtatrabaho ka naman, pero sinasabi, striving. Okay? Sabi dyan, till you turn unto the ground, for out of this was thou taken, for dust you are, and unto dust shall thou return. So, Jesus sweating great drops of blood from his brow, kaya sa ground din eh. That means we are redeemed from stress in our minds. Kasi yung unang tao, si Adan at si Eva, sabi ng Panginoon, pagpapawisan nyo, paghihirapan nyo, yung mga kakainin nyo, yun yung naging, hello, hindi na para sa yun ngayon. Yun nga ginawa ni Jesus eh, ni-redeem ka from that curse. Remember, Galatians 3, we are redeemed from every curse. Every curse. Kasama yan. Yung curse, yung toiling, yung pag kinumusta ka na, sister, di na ako makatin, sister, kasi kailangan ko magtrabaho pag linggo, kasi linggo malaki kita. Wala kita. Ano ka, in-check? Wala kita pag di ako pasok pag linggo. Hello? Amen? So, kaya Jesus had to sweat blood and the blood should drip on the ground. Para yung cursed ground, for you and for me today, it's already a blessed ground. Sweat in Hebrew is zeya or zua, meaning to tremble, to quiver, to quake, to be in terror, to agitate. Sobra kang to be in fear, to be distressed, to be troubled. So, kahit hindi ka physically trembling, nakaupo ka dyan. Yeah, ganon. Di ba, sometimes nga, di ba hindi natin alam, now, when we know somebody for so long a time, tapos biglang malaman, huy, alam mo ba, nagkasakit siya. Bakit? Kasi sobra pala siyang stress. Wala tayong idea. Kasi hindi natin, di ba, ang lakas-lakas niya. Nakakapasok, umaakit sa LRT and everything, physically. But you do not know what's happening here. Yun ang nakakapanghina. Susunod na yun. Do not allow it.
So you could be lying awake at night, pero worried ka, lagi kang nagwa-what if. Sino dito yung mahilig, ano kaya kung? Huwag kang mag-what if. Kasi ano yan worry yan about the future. You don't know your future, but you should know the one who holds your future. At hawak ng Diyos yun, at maganda yon. Plano ng Diyos sa buhay mo, maganda. The sweat in your thinking. Diyan ka unang niredeem ng Panginoon dito. Now, if we can just point this, give me, ano yung cause ng ago ng Panginoon? Why, nauna ko na pala sinabi sa inyo. Well, it's good to show, Isaiah 53, ano yung paghihinagpis ng Panginoon, kaya napapawi siya ng dugo. He's despised and rejected of men. The Lord Jesus was called a man of sorrow. Una na siyang nagdalamhati and acquainted with grief. Alam mo ba ibig sabihin, acquainted with grief? Parang body-body na sila ng kapighatian. And we hid as it were our faces from Him. He was despised and we esteemed Him not. Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows. Dinala na ng Panginoon. Di ba ang sakit karamdaman, nagbibigay ng sorrow, nalulungkot ka, kapighatian, grief, kinuha na yan ng Panginoon. Verse 5, He was wounded for kaninong transgression? Sa akin. He was bruised. Sinugatan, kanino ulit kasalanan? Sa akin pa rin. Ato, ang kapayapaan po na binigay ng Panginoon, may bayad yan. Pinarusahan siya dyan. Yung binigay niya sa atin, nakuha natin ng libre, kahit ang biyaya, grace is free, grace is unmerited, unearned, pero binayaran ng Panginoon yan. Amen? And with these stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord the Father hath laid on Him. Nilagay sa bugtong na anak, the iniquity of us all. Sabi ng Diyos Ama, hindi ko kayo kinreate para forever kayong mawalay sa akin. Kumbaga parang ganito, bibigay ko yung bugtong na anak ko kung kailangan ng bugtong na anak ko para mauwin ko kayong lahat. And remember, Jesus did not remain dead. God raised Him from the dead na hindi alam ng demonyo. Sabi ng Bible, had they known it, they would have not crucified the Lord of glory. Sorry na lang. Tinga. The moment the sweat of the Son of God mingled with His blood, He redeemed all of us from the curse of sweat. So hindi ito physical sweat. Ang ibig sabihin yan, toiling and struggling. So we can work but be relaxed. May you be found. Sasabihin ng mga ka-office mate mo, uy, hindi pa pagod si Hana, hindi pa nga nasa yung deal na sa kliyente, masaya pa rin. Yung nakikita yan. It should be coming out of your face. Uy, silisel, di ba? Walang stress, Bakit wala kang stress? That's the time. That's the best time na patotohanan mo because I have a God who takes care of me. And God doesn't want me to be stressed, to be worried. Di ba sabi nga, dito raw sa mundo may rat race. Sabi natin rat race. O syempre may mananalo. Ay pag nanalo ba, nag-iiba? Daga pa rin. So bakit tayo sasabay sa kanila? Bahala kayo. Mga daga pa rin kayo. Manalo man kayo, daga pa rin kayo. Kami, panalo na. Amen? Amen. So yun. Nauna na ako. Inulit ko pala yun. Amen? So yung blood, the sweat of the blood of Jesus became blood. Oh, what did I say? The sweat of Jesus became blood. Para tayong lahat, ma-redeem dyan. Huwag ka nang Ito, huwag mo nang, pahinga mo yung kaisipan mo. Kalma mo. Sabi mo, saktan mo, kalma ka lang. Bakit kalma ka lang? Kinuha na ng Diyos ng lahat ng pag-aalala Kaya nga napapawis na siya ng dugo Huwag na ikaw. Hindi para sa yan. Amen? We have on the slide today, as believers in Christ, you are stepping on a redeemed, blessed, and grace ground. Did you receive something today? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo-tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Please don't be absent next Sunday. We have a magandang program. And of course, it's a very, very good thing to give thanks unto the Lord. But for now, Father, we thank you. I pray that your children today, whether here or there watching, na nakatanggap sila sa iyo, Panginoon, na tunay nga, naunawaan nila na hindi po talaga namin dapat inaabuso, na hindi po talaga kami, hindi pag-aalala ang iyong kalooban sa amin. Ang kalooban mo sa amin ay magpahinga, mag-rest,
magtiwala. Church, resting in Jesus, resting in God is trusting Him. Believing that He is faithful. Believing that He who promised is faithful. Let me take this opportunity, if you have not received the Lord Jesus, sabay-sabay po natin sabihin ng panalangin ito, maiksi lamang. Father God, in Jesus' name, lumalapit po ako sa iyo ngayon, humihingi sa tawad sa aking mga kasalanan. Jesus, maraming salamat. You paid the price for my sin. Salamat po. Ngayong araw na to, I declare, I decide, Jesus is Lord over my life. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Yes, Father, we thank you. Narinig mo yung mga anak, tinanggap mo yung bugtong na anak, because the Bible said, whosoever receive the Lord Jesus will have everlasting life, and you have been redeemed from every curse. Jesus is your Savior. Jesus is your Redeemer. Thank you, Lord. We praise you, we honor you, we worship you. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Shalom, shalom. I'll see you all next Sunday.